A second reading is taken from the first letter of St. John. My children, I am writing this to you so that you may not commit sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is the expiation for our sins, and not for our sins only, but for those of the whole world. The way we may be sure that we know Him is to keep His commandments. Those who say, I know Him, but do not keep His commandments are liars, and the truth is not in them. But whoever keeps His word, the love of God is truly perfected in Him. Thanks be to God. Salamat, Brother Tolitz. Hinimayin na po natin ang second reading. Sabi dito, isinulat ito para hindi tayo magkasala. Para hindi tayo magkasala. Oo. Bukod dito, Brother JR, ano pa yung karugtong po ng sinabi? Ngunit kung magkakasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Ayun ay si Jesus Christ. Oo. Na isang matuwid. Si Jesus Christ ay matuwid. So sa verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga Brother Tolitz. His expiation for our sins, and not for our sins only, but for those of the whole world. Ayun, so Buong mundo. buong mundo ang kapatawaran. Sa verse 3, ano daw yung nakatitiyak tayo? Ayun, nakakatiyak daw tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So kilala pa na talaga natin ang Panginoon kung sinusunod natin yung mga bilin niya at utos niya sa atin. So sa verse 4, sino yung mga nagsasabing nakikilala ko siya, pero meron ditong binabanggit sa verse 4, Sister Tina. Nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling daw at wala sa kanyang katotohanan. Ayun. Tama nga naman kasi kung talagang nakikilala niyo si Jesus, Hindi mo na ang kailangan Panginoon, kailangan sunod ka lang Sumunod ng ka na. sunod. Sa verse 5, ngunit ano yung sinabi dito sa verse 5, Brother Tolitz? But whoever keeps His word, the love of God is truly perfected in Him. Ayun. So, ay umiibig ng wagas sa Diyos. Kung sino man yung tumutupad sa salita ng Panginoon. Ayan So, na. ganun lang dito para sa second reading, parang ganun lang kasimple. Para Susunod. patawarin ka. Oo. Sundin mo lang lahat ng aral ni Jesus nung nabubuhay pa siya. Oo. Lahat ng mga inihatid niya sa atin ng mga salita. Sundin mo lang, mabubuhay ka. At kung may kasalanan ka, gawin mo yung mga sinasabi niya. Mapapatawad ka pa rin. Parang hindi lang puro salita. Hindi lang puro Oo, salita salita. ka nga ng salita. Ayun, Dapat kailangan ng may gawa. Oo. So, parang tapos na po tayo sa second reading. Pwede na po natin itong i-connect sa gospel at sa first reading para makuha natin yung kabuuan ng wisdom na mensahe para sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. Sino po magbibigay ng connection? Sa akin, idudugtong ko lang yung connection nito is about faith. Kasi dun sa gospel, saka sa first reading, di ba sinabi ni Jesus Christ na kung may pananampalataya ka, lahat ng kasalanan mo is mapapatawad niya. Dito sa second reading, inano niya yung faith that kailangan yung faith mo, ipuput mo in action. Kasi mahirap na nasabihin mo na ng palataya ka. Pero nasaan yung, mabilis kasing sabihin na you have faith with God. Pero asan yung gawa? Na doon sinabi ni John sa letter niya na yun nga, kung sino yung mga tumutupad sa kautusan, siya yung nagmamahal talaga kay Jesus. At yung maganda kasi dito, kung yung reward mo talaga, kumbaga yung salvation, hindi siya salvation ng isang tao lang. Salvation siya ng buong mundo. Kasi, di ba, sa first reading, tsaka sa gospel na binasa natin, puro sinasabi, patatawarin tayo ng Panginoon, patatawarin tayo. Kahit ano pang nagawa niyo kasalanan, humingi ka ng tawad, patatawarin ka niya. Pero sabi dito sa, sa first letter ni John,
ay may requirements. Hindi pwedeng hindi pwedeng puro patawad lang. Hindi pwedeng yung pinatawad ka lang na ganun-ganun lang. So kailangan sumunod ka pala, no? Hindi pwedeng yung kilala ko si Jesus Christ, kilala ko ang Panginoon, pero gumagawa ka pala ng masama. Tapos ipinapahiwatig din dito, ang pagpapatawad niya, parang walang hanggan. Oo, basta nag-uumapaw. Sabi nga kanina sa misa, di ba? Sa last Sunday na reading, siklik umaapaw. Oo, ang kapatawaran ng Panginoon. Amen. So parang after mong humingi ng pagpapatawad sa Panginoon, dito na magsisimula yung bagong pag-asa at bagong buhay. Dadako naman po tayo sa hibla po na siyang magiging baon po natin sa araw-araw, sa buhay natin, sa buong taon, at sa buong buhay natin na siyang makakapagtulong sa pagpapabago sa atin. So, sino po merong hibla dito? Sis, parang may naisip ako ngayon. Ay, so siya. Wala kasi dyan, Kapatid, ikaw ba yung makasalanan? Lumapit ka kay Jesus at siya yung nararamdaman. Isa buhay ang katotohanan. Nang sa huli, makakamit mo ang pag-ibig na walang Amen. Amen. Grabe, parang nakakag-goosebump mo. Talagang kumonect siya doon sa pagbasa. Nandun yung mensahe. Pagpapatawad, paglapit sa Panginoon, humble heart, makakamtan din natin yung salvation na inaasam-asam natin. Sakto na dun Sakto na nga eh. Naisip ko nga, hindi na ako makakatulog, pero nasabi na. Okay na. Dadako na po tayo sa application question po na pwede natin sagutin sa isip natin, i-reflect natin mamayang gabi bago tayo matulog, or yung gusto mag-share ngayon sa question na ito. Ang application question po natin is, kailan ka huling humingi ng kapatawaran sa Panginoon? At mula sa paghingi ng kapatawaran na ito, dito ba nagsimula yung pagbabagong buhay, yung new life na sinasabi, yung new hope, na dito mo talaga sinimulan yung totally pagbabago? Bago ako napunta sa Oasis of Love, ayun, nag-confess ako na talagang sobrang bigat ng mga pasanin ko sa buhay noon. Talagang nasa kamunduhan ako. Tapos, ang isang bagay na nagpabago sa buhay ko, yung pagba-Bible study, katulad ng ginagawa natin ngayon, na sobrang napakalaki nung naitulong sa akin. Biglang dun ko naramdaman yung presensya ni Lord na buhay talaga. Yung salita pa lang yung buhay na buhay. Ayun, para sa akin, gusto kong maging isang inspirasyon sa ibang tao na naliligaw ng landas. Na parang gusto ko yung ako yung mismo yung magiging instrumento. Hahayaan ko lang si Lord na gamitin ako hanggang kaya ko. At talaga naman yung presensya ni Lord ay talagang nararamdaman ko. Amen. Alam mo bro, ang dami mo kakarelate sa mga. Yes, lalo na ang mga kabataan ngayon. Oo nga eh. Dapat natin siyang i-share din sa iba. Kasi sabi dito, i-aral natin sa kanila ang kaligtasan at kung paano ang tamang pagpapatawad. Share ko lang 1 minute. Kasi last time nung pumunta tayo sa Divine Mercy, ang hirap mag-confess. Oo, Sobra. kaya kanina habang binabasa ko to, sabi ko, kailangan ko na talaga yung humingi ng tawad sa kanya. Tapos tulad nga sabi ng pare, hindi lang puro ganyan kasi ang Panginoon hindi naman sinusulat ng mga kasalanan. Hindi niya isinusulat. So, pag humingi ka na patatawarin ka niya, patatawarin. Pero, syempre, kailangan samahan ko rin ng gawa. Gawang pagbabago. After mo mag-confession, bago, new life. Bagong JR na. Bagong tonics na. Oo. Ayan. Tapos na po tayo sa pagkoconnect po ng tatlong readings. First reading, second reading, and gospel po para sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. Ngayon, tatapusin po natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin na papangunahan ng ating kapatid na si Brother J.R. Pumukit po tayo at yumuko at dalhin po natin ang presensya ng Panginoon
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang Panginoon, pinupuri ka namin at pinadakila sa araw na ito at muli ay pinununi naman po ang aming mga puso at isipan ng inyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po na kayo ay namuling nabuhay, Panginoon. At sa aming mga napag-aralan ay babaunin po namin sa habang buhay ang inyong mga salita na nagsasabi na bagong pag-asa, bagong buhay, Panginoon. Naway, Panginoon, marami po kaming mga kabataan at mga tao na nabigyan ng bagong pag-asa upang muli ay sumunod po sa inyong mga utos, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yan, mga kapatid, tapos na po tayo sa paghihimay-himay at pagkoconnect po ng tatlong readings po para sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. Ayan, naway nakatulong po ang bawat miyembro ng Oasis of Love Yes Ministry sa wisdom na babaunin po natin sa araw-araw nating pamumuhay at sa araw-araw na pananampalataya natin sa Panginoon. Muli, kami po ang Yes Ministry ng Oasis of Love. Maraming salamat. Ang ganda po ng reflections ng mga kabataan ito ng Oasis of Love Catholic Charismatic Community. At yung pinakahibla nila ay sinasabing repentance and forgiveness. Yung sa first reading po, binabanggit ni St. Peter, repent and be converted so that your sins may be wiped away. At tamang-tama po ang ating responsible psalm. Lord, let your face shine on us. Yung mukha ng Diyos ang siyang makikita sa ating mga mukha. At yung mukha na yun ay mukha ni Kristong muling nabuhay. Sa pamagitan ng ano? Repent and be forgiven. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming Liturgical Bible Study for Family Catechesis. Sana po i-share niyo po yung link na ito, www.liturgicalbiblestudy.com. I-share po ninyo sa iba upang makinabang din sila sa kagalingan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.